dapat isipin ng nino man, kamag-anak man yan, kaibigan o ng gobyerno ng Pilipinas, ang yaman-yaman nyo na. Mga OFW yan sa daming pera, hututan natin. Kaya yung mga issue sa UEC, isang laban yan na ilaban natin. Ako, pangako ko yan sa inyo. Kung sakaling palarin ang bayan muna, makabalik ang bayan muna sa Kongreso, ang katulad na issue na yan na nilaban ko nung ako'y congressman pa, ilaban ulit natin yan sa Kongreso. Tanggalin ang mga singilin na yan. Maraming salamat po. Meron pa ba? Magandang hapon po sa lahat at Tess Rubieta po. Isang concern lang po namin dito mga OFWs, ang nalalapit po na eleksyon na kung saan po gaganapin for the first time na magkakaroon ng online voting. Na kung saan walang ginagawang parang information and dissemination ang gobyerno, particular ang konsulado. So ang inaalala po namin, ang aming mga kababayan dito, mga OFW, wala silang alam sa ganong sistema ngayon na gagawin. To be exact, 57 days na lang, mag-office na po ang online voting. So wala pang ideya ang lahat kung paano gagawin, kung paano sila yung pre-enroll na sinasabi ng konsulado, dahil wala po talaga na information na ginagawa pang gobyerno. So, kumbaga, isang pangamba ng mga OFWs ang malawakang disenfranchisement o kawalang karapatang makaboto ang mga kababayan natin. Maraming salamat. Actually, concern namin yan. Pero, meron silang campaign. Meron silang propaganda material. Isa. Nasa YouTube, hinanap ko kasi yan. May isa yung cartoon na kapakita ko na, o dapat ganito gawin mo. Pero sa palagay ko, hindi sapat ang isang video na mangyayari. At cartoon ito, dahil hindi pa nila nagagawa in real life. Kaya mas yun po yung itinatatakot ko. Na hindi pa ito na-dry run. Kasi kung totoo to, yung video nila may tao na, eto ako, pupunta ako sa ganito yung email ko, etc. Kaya, tama yun, na-disenfranchisement talaga ito. Ang isang banda rin, itanong ko po kung sino ba ang primarily gumagamit ng email sa correspondence. Medyo ilan lang, tama ba? Mas favorable sa atin ang Facebook o kaya ibang social media dahil doon din natin kausap ang ating mga kapamilya. Kaya nakakabahala na maraming assumption, asumera ang gobyerno na may email address tayo, na may steady tayong internet, na meron tayong computer or laptop kasi hindi ko alam kung kaya ba yan sa cellphone. Malilinaw ba ang mga mata ninyo? Mamaya, sala-sala yung mga bigdod. At dito po sa online voting, yung kawalan ng dati natin nararamdaman, kawalan ng hinahawakan na ito ang balota ko, tapos meron pang resibo. Diba? Tapos i-feed. Kaya yung posibleng dayaan pa ay mukhang looming. Una, ang tanong namin, pwede pa bang mahabol itong sistema? Mukhang hindi na. Mahihirapan sa ngayon na habulin, maliban kung talagang mabigat na mabigat yung dahilan. Okay? Online voting pa po tayo sa ngayon, susubukan natin mag-comply. Pangalawa, yung pong mga parang short-term na parang suggestion, pwede po natin itulog o ilapit doon sa embassy. Kasi baka pwede nilang paraanan. Ang isang posible nito ay meron pong voting area. Mag-set up sila ng computer, mag-set up sila ng pag-click ko, pumunta sila dito. Hindi. Napumunta, Pero yung online, parang kakaiba na gawan nila ng paraan na makagiginhawa sa ating lahat yung pagboto. Kaya yun po yung pwedeng ayusin natin sa kanila. Pangatlo siguro, pwede ay
issue nyo na issue din sa ibang lugar, ano? Baka pwede po tayo makipag-ugnayan dun sa ibang mga katulad natin na similar situation para makapag... Ay, no. Canada din po. Pero ang nangyari kasi parang 17 areas na talagang online. Yung iba may hybrid, yung iba may voters mailing pa eh. Kaya kailangan natin makipagkaisa dun sa iba. Kasi ano ang nangyayari dyan? Ang isa po pwede natin connection ay sa pamamagitan ng Migrante International. Kung meron po kayong mga kausap na doon at yung mga leaders nyo, pwede po tayong makipag-coordinate ng anong pwedeng gawin. Yung po muna. At may dadagdagan po. Sige, no? Sa I will follow up. Okay. Daisy Manda. Nasaan?